Ginang Aquino, ang tagal-tagal na nating hindi nakita. Dali-dali mong ibigay ang hawak mong mga teknikal na dokumento ng teknolohiya ng kontroladong nuclear fusion. Kung hindi, kahit na dumating ang mga Diyos ngayon, hindi kanila maililigtas. Mark de la Cruz, bumalik ka at sabihin mo sa amo mo, kahit mamatay ako, hindi ko pa rin ipagkakaloob sa inyo ang teknolohiya ng nuclear fusion upang hindi mapahamak ang bansang Dragon. Ginang Aquino, paalam na. Juan Recycling, nandito na kami para kuhanin kayo. Sinong mga walang kwentang gagong to? Ang lakas ng loob mong gambalay ng plano ko. Ang galing! Ikaw ang nagwasak sa pugad ng droga sa South Africa, ang numero 1 sa bounty list ng underground world, ang hari ng mga mersenaryo, ang pulang demonyo, Luis Reyes. Ngayon mo lang nalaman, huli na ang lahat. Bilis, bilis, bilis! Sugurin niyo siya! Hoy, nandito ako. Ilang daang piso lang ang sahod nyo kada buwan, bakit nyo ipinapangalanda ka ng buhay nyo? Maraming salamat sa pagligtas mo, Haring Mersenaryo. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Salamat sa pagtulong mo. Ang bayad ay ipapadala sa oras. Sige. Sandali, Haring Mersenaryo. Ako si Maria Aquino, ang chairman ng Shenxi Tech. Maria Aquino. 3 araw na ang nakalipas, ang aming binuong teknolohiya ng kontroladong nuclear fusion ay inilunsad. Naapektuhan nito ang interes ng mga higanting kumpanya ng enerhiya. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nakukuha. Ang susunod na target ay tiyak na ang aking anak. Nais kitang kunin bilang bodyguard niya upang protektahan siya. Ayokong tumanggi sa kahilingan ng isang magandang babae, pero isa akong mersenaryo. Tumatalima lang ako sa mga misyon, hindi nagiging bodyguard. Humanap na lang po kayo ng iba. Nakasalalay sa teknolohiyang ito ang kapalaran ng bansa. Kung ito ay maagaw, ang buhay na ugat ng enerhiya ay mapupunta sa mga kapitalista. Hindi natin maisip ang magiging resulta. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Ang kinakatakot ko lang, baka gamitin nila ang anak ko para takutin ako. Nakikiusap ako sa'yo. Ana Gonzalez ang pangalan niya. Nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Tanging isang ekspertong tulad mo ang makakapagligtas sa kanya. Luis, hanapin mo ang babaeng ito. Siya ang tanging bakas para mahanap mo ang tunay mong pagkatao at maghiganti para sa iyong mga magulang. 6 na taon kitang hinanap sa buong mundo sa pagtupad ng mga misyon. Sa wakas, nakita rin kita. Personal na bodyguard, di ba? Magkano ang bayad kada buwan? Tingnan mo, si Ana Gonzalez at si Angel Santos. Mga ordinaryong tao lang. Siya yun. Dormitoryo ng babae. Interesting. Narinig ko, binigyan ka ng iyong nanay ng personal na bodyguard. Darating ngayon. Medyo excited nga ako. Ang mga bodyguard na napagtagumpayan ko, hindi bababa sa 10 o 8 na. Gustong lumapit sa akin, tingnan natin kung paano ko siya palalayasin. Hindi naman, ang swerte naman, umakyat sa paliguan ng babae.
Alam ko ang gusto mong sabihin. Ako si Luis Reyes, matapat ang aking mga gawain. Hindi ko itatanggi na hindi ko nakita. Para maging patas, ipapakita ko rin sa iyo ang akin. Anong nangyari, Ana? Manyakis! Bastos! Umalis ka! Hindi, mali. Talagang mali. Ano ba, ito ang bodyguard na hinanap ng nanay mo para sa'yo. Ikaw si Luis Reyes? Sabihin mo, paano ka nga ba nakapasok? O ikaw ba ay pumasok ng palihim para manood sa amin habang naliligo? Ay, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ay isang matinong tao. Ako ay inupahan ng nanay mo para protektahan ka. Ako si Ana Gonzalez, hindi ko kailangan ang proteksyon ng taong katulad mo. Umalis ka na agad! Ana, si John Bautista ay nasa ibaba ng dormitoryo ngayon at sinabi niya na tiyak na ngayon papayag ka sa kanyang pag-amin. John Bautista. Bakit siya na naman? Ano ba yan? John Bautista, ano na naman ang kailangan mo? Paulit-ulit ko nang sinabi, hindi ako magiging nobya mo, wag mo na akong gambalain. Ana, huwag kang ganyan. Nagdala ako ng espesyal para sa'yo. Paborito mong candy na lasang kahel. Ano ba yan? Sa tapat ng eskwelahan, may motel. Nakareserba na ang isang queen-sized room. Maging nobya mo na ako. Magkasama tayo mamayang gabi. Bastos ka! Sino ba ang gustong maging nobya mo? Nakakadiri! Ana Gonzalez, pinapahalagahan kita ng pinapansin kita. Hindi mo ba naiisip? Yung nuclear fusion technology ng pamilya mo, ilan ba ang gustong makakuha nito sa buong Lungsod Timog? Maliban sa amin, ang pinakamayamang pamilya sa Lungsod Timog. Sino pa ang makakaprotekta sa'yo? Huwag mong subukang lumaban. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako, bastos, bitawan, bitiw. Hoy, estudyante. Nangangati ang kamay mo. Kakamutin ko para sa'yo. Ang lakas ng kapit. Sino ka ba? Gago ka. Sino ka ba? Manggugulo ka sa pagliligawan ko sa Campus Beauty. Sakto, gamitin ko itong gago na bodyguard para matauhan si John Bautista. Nobyo ko siya. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ha? Ano? Ano? Nahu. Ana Gonzalez, bulag ka ba? Itong mahirap na to, ang suot niya wala pang 50 piso. Makapagbibigay ba siya sa'yo ng mamahaling sasakyan o mamahaling relos o makakapagligtas sa pamilya mong Shen? Huwag kang magkamali ng pipiliin. Hindi. Ano ba ang sinasabi mo? Ano naman kung wala pang 50 piso? Dahil lang may pera ka, pwede mo nang pilitin ng babae. Ang kakaiba naman ng pag-iisip mo. Tol, mukha kang galing sa hirap, galing ka sa probinsya, no? Kaya pala hindi mo alam ang mga patakaran dito sa lungsod. Sige. Turuan niyo siya ang patakaran dito sa lungsod kung paano maging tao. Kanina, anong sinabi mong patakaran? Anong gagawin mo? Anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba narinig ang kampana? Gago, swertihin ka. Hintayin mo lang. Hindi ko inakala, magaling ka pala. Pero si John Bautista ay isang makapangyarihan sa Lungsod Timog. Ang mga nakalaban niya noon namatay o napinsala. Kung hindi mo siya kayang talunin, magbitiw ka na ngayon sa trabaho sa nanay ko. Huli na ang lahat. Ganun ba? Mukhang inaabangan ko na to. Sige, kung gusto mong mamatay, sige, gawin mo. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Luis Reyes, mukhang magaling kang lumaban. Gusto mo bang maging bodyguard ko rin? Tara na, tara na. Ang eskwelahang ito, nakaka-interes. Pota. Gago, probinsyano. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Kung hindi ko makuha si Ana Gonzalez at makuha ang datos ng nuclear fusion, magagalit ang nasa taas. Ipadala ang utos ko. Maglabas ng utos na patayin siya sa buong paaralan. Gagawin kong imposibleng manatili sa Universidad ng Timog ang walang hiya na to. Magtipon.
Gago. Ngayon gagawin kitang kahiya-hiyang tao sa harap ng lahat. Unang klase sa PE ngayon. Magpa-practice tayo ng basic tennis moves. Una ang serve. Panoorin ninyo ako. Ang galing pala ng mga estudyante dito sa school. Yung guro, morenang atletang maganda. Ang ganda. Yung baywang at puwit. Ang nagpapagalaw sa braso. Naintindihan ninyo ba? Oo, naintindihan namin. Mabuti. Mag-practice na kayo ng magkakahiwalay. Ma'am, hindi ko alam. Pwede ba kayong magturo sa akin ng personal? Luis, hindi ka ba nahihiya? Wala ka bang hiya? Hindi ko alam. Ano naman kung turuan ako ng guro? Ikaw, Ako na ang magtuturo sa'yo. Si Angel Santos mismo ang nagtuturo sa loser na to ng tennis. Hindi ko inakalang ganito kalakas ang kanyang mga kalamnan. Para bang bakal. Relax ang mga balikat. Bukas ang mga paa. Ilagay ang bigat sa harap. itong si Luis kapag may maganda, dun agad dumidikit. Kadiri. Angel, ang galing mong magturo. Subukan mo ngayon. Luis, baka gusto mong subukan ito. Ako na ang maghahagis. Sige. Salamat. Luis, ito ay espesyal na ginawa para sa iyo. Isang pininturahang shot put. 20 kilo ang bigat. Tingnan natin kung hindi mabali ang kamay mo. Walang kwenta, ni hindi mo maserve ang bola. Mahina ka ba? Ni simpleng paghagis ay hindi mo magawa. Paano nangyari? Baka naman na-overestimate ko siya. Hindi ako interesado sa ordinaryong lalaki. Tingnan ninyo, nabasag ang bola. Ano yan? Di ba sinabi kong palitan mo ng isang shot put? Sir John, pinalitan ko talaga. Ang bigat talaga ng bola. Ako mismo ang naghagis. Katarantaduhan, may nakabasag ng shot put. Halimaw ba siya? Mga walang kwenta. Di nyo magawa ng maayos ang simpleng bagay na to. Ito ay shot put. Dinurog ang isang shot put gamit ang ordinaryong raketa. Imposibleng gawin iyon ng isang ordinaryong tao. Sino ba talaga itong si Luis Reyes? Pasensya na. Di ko nakontrol ang lakas ko kanina. Lilinisin ko na ito. Nagpapanggap. Nagkataon lang na may nakuha siyang depektibong bola. Inutusan ako ng amo na turuan siya ng leksyon. Aray. Nadulas ang kamay ko. May natamaan ba ako? Walang kwenta. Ako pa mismo ang kikilos. Malis ka dyan? Si John Bautista, ang tennis prince ng school namin. Nasa top 10 siya sa World Youth Championships. Kung matatamaan ka ng tira niya, mabubuwal o mababali ang buto mo. Ganyan lang. Noong ako'y nasa South Africa, nagpapaligo sa ulan ng bala, naglalaro ka pa lang ng putik. Isang simpleng trick lang yan. Sasabog ang mukha mo sa akin. Ang lakas. Ingat. Walang anuman. Ako. Luis Reyes, hayop ka! Hoy. Ako ang nagligtas sa'yo. Bakit ako pa ang sinasaktan mo? Luis Reyes, hintayin mo lang. Gagantihan kita ng todo. Umalis ka. Lumayas ka na.
Walang yabang mo ha. Bigyan kita ng 3 segundo. Lumuhod ka, dilaan mo ang sapatos ko. Kung magpapakabait ako, baka payagan kitang umalis ng buo ang katawan mula sa South University. Kung hindi, para kang uod ang gagamitin mong paa. Ikaw lang. Ano, kanina sa court, swerte mo lang. Akala mo kung sino ka na. Bugbugin nyo hanggang mamatay. Balihin ang isang binti. Libre ko kayo sa KTV ang 3 araw. Yung nasa kabilang section. Oh, totoo ba yan? Totoo? Ana, may masama. Sina John Bautista kinulong si Luis Reyes sa equipment room. Ano? Sinabi ko nang mag-resign siya. Nagmamatigas pa rin. Malupit si John Bautista. Kawawa naman yung bata kung masaktan. Tara tingnan natin. Alloy steel pipe ito. Hindi siya tao. Bakit nanginginig ang kamay mo? Di ka ba kumain? Aray, magkaklase tayo. Bakit ang sama nyo? Kung ganyan kayo kabastos, huwag nyo akong sisihin kung turuan ko kayo ng leksyon. Tigilan mo yung kakadrama. Marami kami, isa ka lang. Mga pare, sugod. Di ba gusto nyo akong pilayin? Ganyan lang. Kuya, hindi na ako ulit, kuya. Siya yun? Masyado bang mabilis? Naayos na niya lahat ng tao ni John? Bakit wala kang nangyari? Ano bang dapat mangyari sa akin? Mabuti naman kung wala. Narinig namin ni Ana na inaapi ka. Nag-alala talaga kami. Ako nag-aalala ako sa kanya. Hindi ako nag-aalala sa kanya! Ang interesting mo talaga, Luis. Ana, mamayang gabi may pajama party kami sa bahay. Bakit hindi mo siya isama? Pajama party? Ano? Ako ang magsasama sa kanya? Para saan ko siya isasama? Mas masaya kapag marami. At sa tingin ko, interesting si Luis. Dapat kang pumunta mamayang gabi. Hihintayin kita. Hindi ba siya yung ang nobyong inanunsyo ni Ana? Bakit ang lapit-lapit niya kay Angel? Totoo, parehong campus crush kinakausap niya. Ang kapal ng muka. Dahan-dahan. Kuya John, grabe manghampas yung lalaking yon. Parang hindi ordinaryong tao. Tumahimik ka. Lumabas! Bilis, bilis, bilis! Uy, Ginoong Rico, ano po ang utos ninyo? May natanggap akong balita kamakailan. Sa tabi ni Ana Gonzalez, may lumitaw na hindi kilalang lalaki. Matagal ka nang lumalapit sa kanya pero wala kang napatunayan. Sa halip, may nauna pa sa iyo. John Bautista, sabihin mo sa akin, may silbi ka ba talaga? Kung wala, marami akong tao dito na pwedeng pumalit sa iyo. Hindi. Yes, Sir Rico, aksidente lang po yon. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Madali ko lang pong lilinisin ito. Ang teknolohiya ng pamilyang Shen talagang magiging sa atin. Huling pagkakataon na ito, mamayang gabi, si Ana Gonzalez ay pupunta sa private party sa East Side. Naipadala na sa iyo ang address. Ayokong makarinig ng anumang dahilan. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Ikonekta mo ako kay Michael Aquino, ang numero 1 sa listahan ng mga assassin ng Bansang Dragon. Kahit magkano ang presyo niya, isang bagay lang ang hihilingin ko. Pagkatapos ng party mamayang gabi, gusto kong ang lalaking nagngangalang Luis Reyes ay mawala ng tuluyan sa mundo. Ano ba ang iniisip ni Angel Santos?
Paano niya pinayagan yung lalaking yon na sumali sa pajama party? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ako pwedeng lumabas at baka mamonitor pa niya ako. Aha! Luis Reyes, halika at tulungan mo ako. Na-sprain din ang paa ko. Ano ang nangyari? Bumigay ang tubo. Ang lakas ng tubig. Ako, na-sprain pa ang paa ko. Hindi na ako makagalaw. Pakiusap, tulungan mo akong ayusin ang tubo. Kailangan ko pang maghugas ng muka at mag-ayos. Huwag kang mag-alala. Ang pag-aayos ng tubo ay technical na trabaho. Hindi ako naniniwala na mababantayan mo pa ako. Ayos na. Ang bilis mo namang naayos. Hindi ko inaasahan, may pagkamacho pala siya. Hoy, Ana Gonzales, malapit nang magsimula ang party. Nakaalis ka na ba? Malapit na. Hintayin mo ako sandali. Ano na ang gagawin ko ngayon? Hindi ba na-sprain ang paa mo? Kailangan ba ng hilot? Baka masakit ng kaunti. Wag. Hindi na kailangan. Oo nga pala. Ikaw, kunin mo para sa akin ang isang bra. Tandaan, pink ang kulay. Pink. Ang espesyal na alloy lock na ito, kahit ang power drill ay hindi ito mabubuksan. Tingnan natin kung paano mo pa ako susundan. Pwede ba ito? Hindi maganda. Ana Gonzales, ang bakas ng paghihiganti ng mga magulang ko nasa iyo pa rin. Hindi ka dapat magkaroon ng anumang aksidente. Pakipaglaban ka sa akin. Hanggang ngayon, bata ka pa rin, Luis Reyes. Nakasagot na ang target. Ang anggulo ng pagtama ay 15 degree. Nabasag ang harapang salamin ayon sa inaasahan. Handa ng puksain. Mag-ingat. Luis Reyes. Hindi naabot. Pahiramin mo ako ng lollipop mo. May magaling dito. Mukhang kailangan ninyo ng mas matinding hamon. Ako mismo ang nag-ayos nito. Super kanyon ng elektromagnetiko alpha. Walang makakaligtas sa loob ng 1 kilometro. Ngayon, kayo ang gagamitin kong pagsusubukan. Ano yang tunog na yan? Super kanyon ng elektromagnetiko. May backup plan pa. Huwag kang gagalaw. Nakatarget na tayo. Tinatayang layo, hindi bababa sa 100 metro pa itaas. Isa siyang eksperto. Ano? Hubarin mo ang damit mo.
Nababaliw ka na ba? Bilis, seryoso ako. Humawak ka. Bilis. Paalam na. Para sa iyo. Kung gusto mong maglaro, sasamahan kita ng husto. Ibinabalik ko sa iyo ang iyong mamahaling gamit. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Nalutas na. Luis Reyes, natakot ako ng husto sa'yo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sino ba talaga? Gusto pa akong patayin. Sino bang nagpabalang-balang tumakbo? Basta't manatili ka sa tabi ko, walang makakasakit sa'yo. Ganito siya magpakasakit para protektahan ako. Baka naman gusto niya ako. Sige na nga, aminado ako, bodyguard kita. Oo nga pala, yung party ko. Hindi na ako aabot ngayon. Inatake si Ana Gonzales habang papunta sa kanyang appointment. Mukhang may tao na nagtapat sa kung saan pupunta si Ana Gonzales. Sasabihin ko kay Angel Santos. Huwag na. Sa tingin ko, alam na niya. Ha? Ikaw ang nagsabi sa kanya? Kailan? Miss, ayos ka lang ba? Carlos Mendoza, anong ginagawa mo rito? Okay lang ako. Salamat kay Luis Reyes. Siya ang nagligtas sa akin. Oo nga pala, Luis Reyes, ipakikilala kita. Ito ang aming butler, si Carlos Mendoza. Mabuti naman at ligtas ka. Delikado sa labas ngayon. Ihahatid na kita pa uwi, miss. Umuwi na kayo. May gagawin pa ako. Ano bang ginagawa mong kakaiba? Sige na nga. Maga kang umuwi, ha? John Bautista, dahil ginusto mong saktan si Ana Gonzales, huwag kang magtaka kung babayaran mo ito. Paano kita paparusahan? Alam ko na. John Bautista, dahil determinado kang maglaro ng apoy, sasamahan kita ng husto. Ginang, yung si Luis Reyes, hindi siya tao. Sabi ng mga nakaligtas kong tauhan, pati si Michael Aquino ay napatay niya. Oh? Ganun ba? Oo, totoo talaga. Ginang, nakikiusap ako, maawa po kayo sa akin. Tulungan ninyo akong makiusap sa amo. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Tutulungan kita na makiusap sa tatay ko? Naisip mo pa talaga yan. Ang pamilyang Santos ay hindi kumakalingan ng mga walang kwenta. Linisin mo. Opo. Ginang, ako, may silbi pa ako. Ginang, sinira ang bodega sa bundok kanluran ng Grupo Bautista. Lahat ng bantay ay patay. Paunang pagtataya ng pinsala, lampas 2 bilyon. Ano? Nalaman na ba kung sino? Isang lalaki na nagngangalang Luis Reyes. May pahayag siya, kung may problema, direktang kausapin siya. Pero kung muling gagambalain si Ana Gonzales, sa susunod, hindi na isang bodega lang ang masisira. Mukhang minaliit ko siya. Ang taong katulad niya, kung hindi magagamit para sa akin, tiyak na magiging malaking banta. Tigilan mo.
John Bautista, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gusto mo ba? Aray, Aray! Ako to. Ay! Binibini. Miss, hindi ka pa natutulog sa kalaliman ng gabi. Anong ginagawa mo? Nagulat ako. Dapat ako ang nagsasabi nito, di ba? Bakit ngayon ka lang umuwi? Sabihin mo, lumabas ka ba para gumawa ng masama? Anong masamang ginawa ko? Pumunta ako para bumili ng gamot para sa'yo. Hindi ba't nagasgas ang baywang mo ngayon? Tumakbo ako sa halos buong lungsod at sa wakas nakakita ako ng isang botika na bukas ng 24 oras. Yun pala, pumunta siya para bumili ng gamot para sa akin. Kung gayon, tulungan mo akong magpunas. Tutulungan kitang magpunas. Talaga bang gusto mong ako ang magpunas sa iyo? Bilisan mo, lalaki ka naman. Bakit ang bagal-bagal mo? Sinabi mo yan kaya hindi na ako mag-aalangan. Hindi nga kataka-taka na isa kang campus beauty, ang linya ng baywang mo, ang kutis ng balat mo, bawat pulgada ay perpekto. Ang sakit, dahan-dahan lang. Sige na, malapit na. Tapos na, maaga na ang oras, magpahinga ka ng maaga. Ay! Saan ka pupunta? Uwi ako para matulog. Natatakot ako. Sinabi mong babantayan mo ako ng malapit. Personal na bantay. Ang ibig mong sabihin, Luis Reyes, natatakot ako. Dapat mo akong protektahan ng mabuti. sige, sisiguraduhin kong protektado ka. Sige, personal kung ipagtatanggol ka. Luis Reyes, anong iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, sa tabi ng kama ka matulog. Sa tabi ng kama? Mula nang pumanaw si Papa, abala na si Mama sa pagpapatakbo ng kumpanya. Wala pang ibang nagmalasakit sa akin tulad niya. Salamat, Luis Reyes. Wala, matutulog na muna ako. Good night. Ang innocent niya, ang tanga-tanga. Kailangan ko siyang protektahan ng mabuti. Pumasok sa paaralan ng magkasama ang Campus Beauty at si Luis Reyes. Totoo ang chismis na sila na. Narinig ko, dahil gustong-gusto ni John Bautista ang Campus Beauty, binugbog siya ni Luis Reyes sa storage room. Yung bakal doon, nabali pa. Ang lakas naman. Parang demonyo ang dating. Ayos, sa isang araw pa lang alamat ka na ng eskwelahan. Maliit na bagay lang yan. Luis Reyes, sinira mo ang buhay ko. Hintayin mo, gagawin ko ang lahat para mabuhay ka ng walang saysay. Hoy, hindi ba't ikaw yon? Ayaw mo sa pagkain sa school? Gusto mo nang bumalik sa ospital? Tigilan mo yan. Swertihan lang nung nakaraan. Kung may bayag ka, sumama ka sa akin sa rooftop. Mag-usap tayo ng sarilinan. Sige, ikaw ang muna. Ngayon, maglalaban tayo ng tunay na lalaki. Ang matalo, luluhod at magmamakaawa at lalayo kay Ana Gonzalez. Walang problema. Mainam na ehersisyo, John. Kaya niyang balikutin ng kamay lang ang bat. Baka pwedeng huwag na lang. Tumahimik ka. Ngayon, iba na ang sitwasyon. John Bautista, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gusto mo ba? Gusto ko. Ano ito? Ito ay isang espesyal na karayom na may lason na pangpahina. Ang matusok magiging parang natutunaw ang buto, mas mabuti pang mamatay. Bukas yayay mo si Luis Reyes sa rooftop para maglaban at pagkatapos tusukin mo siya. Sa oras na iyon, magiging sunod-sunuran na lang siya sa'yo. John Bautista, ito na ang huling pagkakataon mo. Kung magkakamali ka ulit, kahit ako hindi na kayang magligtas sa'yo. Luis Reyes, naglakas loob kang bastusin ako. Ngayon ang katapusan mo. Sabihin mo, paano tayo lalaban? Simple lang, close combat. Hanggang ang isa ay sumuko. Close combat? Sorry.
Bibigyan kita ng 3 hakbang, basta mahawakan mo lang ako. Ako na ang talo. Luis Reyes, huwag kang masyadong kampante. Tingnan mo ang UFO. Luis Reyes, tapos ka na. Ang karayom na ito ay may malakas na lason. Sa loob ng 3 segundo, manghihina ka at magmamakaawa. Sandata pala. Minaliit kita. Marami ka pang hindi alam. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang kahihiyan kasama ang tubo na ibinigay mo sa akin. 3, 2, 1, bagsak. 3, 2, 1, bagsak. Bakit hindi ka bumagsak? Lason ng dugo at buto. Kapag tinamaan, ang buto't laman mo ay matutunaw. Sayang lang, nasanay na ako sa mga lason nung nasa South Africa pa ako. Mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ayoko sa mga taong nandilin lang. Sabihin mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng karayom na may lason? Ako, sasabihin ko. Si Angel Santos. Siya ang nag-utos sa akin. Sabi niya, makakapagpahina sa iyo ang karayom na ito. At pinaligaw ka sa rooftop. Angel Santos. Halapan lilim lang pala ito. Ana, bakit hindi ka sumama sa party kagabi? Ang tagal naming naghintay sa'yo. Angel, huwag mo nang banggitin. Naabutan ako ng teroristang atake kagabi. Muntik na akong mamatay kung hindi dahil kay Luis. Buti naman at okay ka lang. Oo nga pala, may inihanda ako ngayon na isa pang sobrang kakaibang activity. Gusto mo bang sumama? Talaga? Sakto, wala akong klase mamayang gabi. Ang bait mo talaga sa akin, Angel. Lagi mo akong iniisip. Siyempre naman, magkapatid tayo, 'di ba? Tara na, nasa harap ng school ang kotse ko. Hintayin muna natin si Luis. Pumunta siya sa CR. Bakit ang tagal niya? Dalhin siya. Nasa akin ang hostage, Luis Reyes. Inihanda ko na ang lahat ng bitag para sa'yo. May nangyari nga. Buti na lang at noong isang araw naglagay ako ng tracker sa kanya. Tibayan mo, malapit na ako. Dito na, wala man lang bantay, hinihintay lang nila ako. Sige, pagbigyan kita. Ana? Talagang ikaw nga. Nahilo ka sa aking blood weakening powder. Pero mabilis mong nakita ang lugar na ito. Nagulat talaga ako. Ganon din naman sa iyo ang mga patibong ni Miss Lee. Ayos din naman, kapital ng Haring Dragon ang sa inyo, di ba? Ang anak na babae ng isang sindikato, nagkunwaring matalik na kaibigan. Nagtago sa tabi ni Ana. Ang galing ng pag-arte mo. Ano ba yan? Ito lang ay isang paraan lang para makamit ang gusto ko. Ganon ba? Mas mabuting wag kang kikilos. Dahil si Miss Shen may nakakabit na bomba. Kapag pinindot ko itong butones, boom! Hindi mo na makikita ang bangkay niya. Ano ang gusto mo? Matagal na akong nagtataka. Sa isang lalaking tulad mo, bakit ka sumusunod ng buong puso sa pamilyang Shen? Sumama ka na sa akin. Alam mo naman, ang tatay ko ang ahente ng Asian Energy Capital. Ang tagapagsalita ng kapital ng Haring Dragon. Kapag sumama ka sa akin, tulungan mo akong makuha ang datos ng controlled nuclear fusion. Lahat ng gusto mo. Pera, kapangyarihan. Kasama na ako, makukuha mo. Bakit ka pa magpapakatapang para sa pamilyang Shen? Pagkakit sa lalaki. Walang plano, puro ganda lang. Parang mas kawili-wili kaysa sa pagiging bodyguard ko. Kawili-wili. Pero kailangan ko munang kumuha ng deposito. Deposito?
paatrasin mo ang mga tauhan mo. Kapag ginagawa ko yon, ayokong may makialam. Kaya ngayon, pwede na ba nating pag-usapan ang kinabukasan? Kinabukasan. Kakit-akit nga ang kinabukasang sinasabi mo. Pero ako ay isang mercenary. Ang pinakamahalaga ay ang profesionalismo. Pasensya na. Ikaw pa ang naglakas loob na manloko sa akin, Gabriel Ramos. Napakalakas na panloob na lakas. Dapat nang matapos ang laro. Luis Reyes. Mula pagkabata, walang nangahas na manloko sa akin ng ganito. Ikaw ang una. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sa huli, maging aso ko o maging target ko sa baril. Paano kung wala akong pipiliin? Huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Si Gabriel Ramos ay ang templo ng malaking kulog. Isang demonyong monghe na nag-aral ng 1,000 taon. Walang katapusang dugo sa kanyang mga kamay. Kahit siya, hindi kalaban ni Luis Reyes. Ang panloob na lakas ay maayos pa. Ngunit ang pamamaraan ng puso ay napunta sa masamang landas. Sayang naman. Luis Reyes. Ayaw na ayaw ko sa mga sumusuway sa akin. Kung may reklamo ka sa akin ka lumaban. Mukhang mahalaga sa iyo siya. Ang mga kondisyon na inalok ko ay hindi ka naakit. Kahit ako bilang tao, hindi ka naakit. Ngunit napakatapat mo sa kanya. Paano naman nangyari iyon? Katulad ni Miss Lee, isang kaakit-akit at kahali-hali ng katawan. Kahit sinong lalaki ay magkakagusto. Bakit hindi mo ako pinili? Ito ay... Ilapag mo ang baril. Dahan-dahan kong sasabihin sa'yo. Akala mo ba maniniwala ako sa kalokohan mo? Miss, mag-ingat ka. Luis Reyes. Miss, natalo na tayo ngayon. Huwag na tayong magpumilit. Itatak ko sa isip ang kahihiyan ngayon. Luis Reyes, balang araw gusto kong ikaw mismo ang lumuhod sa harap ko at magpasakop sa akin. Okay lang. Luis Reyes, kinabahan ako ng husto. Huwag ka nang lalayo sa akin muli. Sige na Ana, okay na to. Uwi na tayo. Magpahinga ka muna. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Huwag kang umalis. Hindi ko akalain na si Angel Santos ang gusto pala akong patayin. Luis Reyes, mananatili ka sa tabi ko at ipagtatanggol ako, di ba? Ako... Ana. Ana Gonzalez. Ana Gonzalez. Ana Gonzalez. Sinabi ni Carlos Mendoza na may nangyari sa'yo sa eskwelahan. Nasaktan ka ba? Ma, okay lang ako. Buti na lang at si Luis Reyes, siya ang nagligtas sa akin. Tama nga ang hinala ko sa kanya. Hoy, Luis Reyes. Anong nangyari sa leeg mo? Nasugatan ka ba? Oh, daw. Nanay, bakit ka biglang dumating ngayon? Oo nga pala, may balita akong sasabihin sa'yo. Daniel Lim. Umuwi na siya. Ano? Sino si Daniel Lim? Si Daniel Lim ang anak ng pinakamalaking shareholder ng aming grupo. Ang nag-iisang anak ng pinakamalaking shareholder. At siya rin ay... Noong buhay pa ang ama ni Ana Gonzalez ang itinakda niyang mapapangasawa para sa kanya.
Yung tamad at walang ginagawang mabuti na mayaman. Hindi ba siya nasa ibang bansa at nag-e-enjoy? Bakit pa siya babalik? Marahil ay para sa kasunduan ng inyong pagpapakasal. Kasunduan sa pagpapakasal? Anong panahon na to? At saka, ang pagpapakasalan na to hindi naman kinonsulta ang opinyon ko. Ayaw kong pakasalan ang ganoong klasing mayamang tamad. Ana Gonzalez. Madam, Miss, dumating na si G. Daniel Lim. Maria Aquino. Matagal na tayong hindi nagkita. Maganda pa rin ang itsura mo. Daniel, bakit hindi mo sinabi na maaga kang babalik? Narinig ko na mahilig si Maria Aquino sa pag-aalaga ng kalusugan. Dinala ko ang pinakamahusay na cordyceps para sa iyo bilang pagpapakita ng aking pagmamahal. Anna, matagal na tayong hindi nagkita, lalong gumanda ka. Ginong Daniel Lim, pakiusap, maging magalang ka. Siguro dahil matagal na tayong hindi nagkita. Naging malayo na tayo. Walang problema. Bago ang opisyal na kasunduan sa pagpapakasal, may oras pa tayo. Maaari tayong magkilala ng mabuti. Anong kasunduan sa pagpapakasal? Hindi ko kailanman sinang-ayunan ang kasal na iyon. Hindi ko kinikilala. Maria Aquino. Ganito mo ba tinuturuan ang iyong anak na babae? Baka nakalimutan mo na, noong malapit nang magbangkarote ang pamilya Aquino. Sino ang tumulong kaya kayo ng inyong ina ay mayroon ngayon? Ako, kuya, hindi tama na manakot para ligawan ng isang babae at saka siya ay nasa ilalim ng aking proteksyon ngayon. Sino ka? Si Luis Reyes yan, ang personal na bodyguard na kinuha ko para kay Ana Gonzalez. Bodyguard? Isang asong gwardiya na nagtatrabaho para sa pera at may karapatan pang tumayo rito at mag-utos at umalis ka sa tabi ng babae ko. Pasensya na, ang pagprotekta sa kaligtasan ng aking kliyente, ang pag-alis ng lahat ng basurang nakakaabala ay trabaho ko. Sinong basura ang sinasabi mo, hayop ka? Ginang Aquino, mukhang hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon. Si Rico Santos, ang tagapagsalita ng kapital ng Haring Dragon, bilang isang pandaigdigang kapital sa enerhiya, ang tagapamahala nito sa Asia, ilang beses nang nag-alok ng pakikipag-ugnayan sa aming pamilya Lim. Dahil lang sa magkakamag-anak na ang ating dalawang pamilya, sa lalong madaling panahon kaya paulit-ulit kong tinanggihan. Pero ngayon, hayaan mong sabihin ko ito. Kung si Ana Gonzalez ay patuloy na magpapakita ng kawalan ng pagtingin at tatanggihan ang kasunduan sa pagpapakasal, ipapaalam ko sa aking ama na agad na bawiin ang lahat ng suportang pinansyal para sa kontroladong nuclear fusion at sumali sa pamilya Santos. Sa oras na iyon, ang lahat ng pagsisikap na inilagay ng pamilya Aquino ay mawawala ng lahat. Ano ang sinasabi mo? Ibabawi mo ang pondo? Daniel Lim, napakababoy mo. Sa madaling salita, pagkatapos ng 3 araw sa Inter-University Fellowship Banquet ng Southern University, lalapit ako sa iyo ng harapan at sasabihin ko sa lahat, ikaw, Ana Gonzalez, ay magiging akin si Daniel Lim. Ana, kasalanan ko. Noon, nagkamali kami ng tatay mo. Gusto pa naming ipagpalit ang pag-aasawa mo para sa puhunan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papayagang pakasalan ang taong hindi mo mahal. Ako na ang bahala sa puhunan. Pero, natatakot ako na kung tanggihan mo siya sa harap ng lahat sa social, ayon sa ugali ni Daniel, baka mapanganib ka. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa social. Sinisiguro ko hindi siya makakapag-propose sa harap ng lahat. Pagkatapos, magpapakumbaba na lang siya. Luis, buti na lang nandito ka. Luis, ano bang kakainin natin mamaya? May bagong bukas na restaurant malapit sa school. Ito. Umalis kayo dyan. Daniel. Ana, ang imbitasyon para sa social personal kong dineliver sa iyo. Sa araw na iyon, bibigyan kita ng sorpresang hindi mo malilimutan. Tinatanggap namin ang imbitasyon, inaasahan namin ang sorpresa mo. Anong klaseng tao ba yan? Talagang hindi maintindihan. Akala ko ba nasa ibang bansa si Daniel?
Hanggang kailan mo pa kayang manatiling kasama si Ana? Luis, Napakakitid ng utak ni Daniel Lim. Tinanggihan mo siya. Tiyak na hindi siya titigil dyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa atin mamaya. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi siya makakagawa ng kalokohan. Balik sa usapan, yung suot mo bagay na bagay sa'yo. Pero yung neckline parang masyadong mababa, di ba? Huwag kang tumingin. Nandito na kayo. Kung tama ang hinala ko, yung party mamayang gabi, magiging masaya siguro. Angel, nandito ka pa pala. Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Gusto mo pala akong sirain. Hindi ka ba natatakot masiraan ang pangalan? Ang mabuting babae lang ang kailangan ng reputasyon. Pero ang masamang babae, maaring magkamit ng lahat. Ikaw, Huwag kang maglaro ng mga laro. Binabantayan kita. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi siya makakagusto gumawa ng anuman. Mga kaklase, isang karangalan na makasama kayo sa party ngayong gabi. Ngayon, may importante akong ipapahayag. Ako si Daniel Lim, ngayong gabi ay magpapakasal na ako kay Ana Gonzales. Talagang magpapakasal si Daniel Lim? Eh si Luis Reyes ano na? Oh, baka naman, ang nobyo na inanunsyo dati ni Ana Gonzales ay talagang kabit pala. Ana, pakasalan mo ako. Ang pagsasama ng pamilya Lim at pamilya Shen, bibigyan kita ng walang katapusang kayamanan at karangyaan. Ito ang espesyal kong inihanda para sa iyo, marangyang sports car. At ang kwintas ng Esmeralda ng muling pagsilang ng Phoenix. Diyos ko, ito ay top of the line na supercar, Bugatti Veyron. At noong nakaraang taon sa auction ng Sotheby's na binili sa napakataas na presyo. Pagkatapos ay misteryosong nawala, kwintas ng Esmeralda ng korte ng dinastiyang Qing. Talagang si Daniel Lim, ang laki ng kanyang paggasta. Siyempre, ang engagement party na inihanda ko para sa iyo, hindi lang ito. Ang engagement party na inihanda ko para sa iyo, hindi lang ito. Ang 10 karat na luha ng mga bituin na ito ay nag-iisang pinakamagandang pink diamond sa buong mundo. Ana, pumayag ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pangarap ng babaeng gusto mo. si Daniel Lim na ito, para lang mapilitan akong pakasalan siya, ginawa niya pa talaga ito. Talagang mapagbigay si Daniel Lim. Pero sayang, huli ka na. Hindi papayag si Ana sa'yo. Ano ka ba? Ang kasal namin ni Ana, ikaw ang may pakialam? Ano raw ako? Sige, magpapakilala ako sa lahat. Ako ang nobyo ni Ana Gonzales. Luis Reyes. Ana Gonzales. Para lang makaiwas sa kasunduan, nagpakamababa ka pa, nagpanggap na magkasintahan sa isang amoy pawis na bodyguard para lang galitin ako? Daniel Lim, huwag kang magmalaki. Luis Reyes. Siya ang nobyo ko. Anong nangyayari? Na-reject si Daniel Lim? Si Luis Reyes pala ang tunay? Nobyo? Itong hamak na tao lang, karapat-dapat ba siya? Daniel Lim, sino ang tinatawag mong hamak? Si Luis Reyes ay isang tunay na lalaki, napakagaling niya. Ganoon ba? Kung ganoon, tanungin kita. Sa bank account mo, mayroon bang 10 milyon? Wala. May matibay na background o connection ka ba? Wala rin.
Kaya mo ba siyang bigyan ng Rolls Royce? Hindi mo kaya. Wala kang maibibigay. Tapos magsasabi ka na karapat dapat kang maging nobyo niya? Naiintindihan ko na. Ang ibig mong sabihin wala kang sariling kakayahan, umaasa lang sa mga material na bagay. At si Ana Gonzalez ay isang gold digger? Talaga. Ang ibig sabihin ni Daniel Lim, hindi ba't ginagawa mo lang si Ana Gonzalez na parang babaeng pera lang ang habol? Oo. Ano ba ang sinasabi mo? Siyempre, hindi ko ibig sabihin yon. O talaga? Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw, mapag-away na gago. Ako at si Ana Gonzalez. Pero mula noong bata pa pinagkasundo na kami ng mga magulang namin. Ang pagmamahal ko sa kanya ay totoo at mapatutunayan at hindi mo, isang hamak na tao, ang makakaintindi nito. Pagmamahal pala? Premium membership card sa Club Ulap at Ulan. Ang bango pa nga. Nako. Ito pala ang pagmamahal mo. Hay nako, hayop ka. Club Ulap at Ulan, hindi ba yan ang sikat? Hindi ko inaasahan na si Daniel Lim ay mukhang disente sa labas. Sa likod naman, ang wild ng paglalaro niya. Luis Reyes. Sadyang kinakalaban mo ako? Mali yan. Malinaw na ikaw ang nanggugulo sa kasintahan ko. Paano mo nasabing ako ang kalaban mo? Itong si Luis Reyes paulit-ulit na tinatawag na kasintahan lalong naging sanay sa pagtawag. Sige. Dahil ang yabang mo, matapang ka bang makipagkompetensya sa akin? Kung matalo ka, luluhod ka, dilaan mo ang sapatos ko at humingi ng tawad. At mula sa piling ni Ana Gonzalez, lumayo ng tuluyan. Paano kung ako ang manalo? Kung manalo ka, ang usapin ng paghahain ng kasal, pwede kong ipagpaliban muna. Ang pustahan na ito parang hindi patas, di ba? Ganito na lang ikaw, Daniel Lim, ay maluwag sa pera. Kung ako ang manalo, bigyan mo ang lahat ng kaklase na nandito mag-transfer ng 1 milyon sa kanilang bank account. Para masaya. Isa't isa 1 milyon. Isa't isa 1 milyon. Ngayong gabi dito sa lugar na to, hindi bababa sa 200 tao. Mahigit 200 milyon sa cash. Ang kapal ng mukha ng gago. Maliit na halaga lang yan. Deal. Sige. Sabihin mo, paano tayo maglalaban? 3 round, 2 panalo. Unang round, paligsahan sa pag-inom. Kung maglalaban tayo, dapat may patas na hurado. Ako na lang, okay? Angel Santos. Sige. Dalhin ng alak. Ito ang matandang alak na ipinasundo ko mula sa bayan ng Mautay. Pribadong koleksyon, 69 degrees. Luis Reyes, kung takot ka, pwede ka pang umatras ngayon. Baka mamaya malagpak ka at mapilitang humalik sa sapatos ko. 69 degrees, ang dami naman nito. Baka magdugo ang tiyan mo sa dami niyan. Kilalang kilala si Daniel Lim sa pagiging malakas uminom. Sabi nila noong nasa ibang bansa siya, kayang-kaya niyang patumbahin ang 5 malalaking puting lalaki. Malamang matatalo si Luis Reyes. Daniel Lim, ang daya mo naman. Bakit yung ikinagaling mo pa ang pinili mong laro? Huwag kang mag-alala, Ana. Itong kaunting alak na ito, kulang pa para pang mumog. Mataas masyado ang alcohol content nito. Baka masaktan ka. Luis Reyes, ang landi mo sa aking nobya, pag inumin kita hanggang sa maging basura ka at hindi ka na makatingala. Simple lang ang rules. Salitan kayong iinom. 1 baso bawat turn. Ang unang sumuko, masusuka o mahihimatay. Ang matatalo. Ngayon, magsimula na tayo. Ikaw naman walang kwenta. Ang
Ang bango at sarap ng alak na ito. Talagang bihirang klase ng alak. Sayang lang. Medyo mababa ang alcohol content. Si Luis Reyes, ang pag-inom niya nakakaakit. Ana Gonzales, anong iniisip mo? Unang baso pa lang, ang yabang na ng salita mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magmamatigas. Itong batang ito, ang galing magpanggap. Mukhang kulang pa yung ininom mo. E di, subukan natin yung mas mahirap. Sige. Hard liquor na hinalo sa beer. Narinig mo na ba yung bomba sa malalim na tubig? Kaya mo bang sumabay sa akin ng ganito? Ano gago, kaya mo ba? Kung hindi mo kaya, umamin ka na at dilaan mo ang sapatos ko. Baliw ka ba? Paghahalo ng hard liquor at beer, ito ang pinakamasama sa tiyan. Gusto ni Daniel Lim na magpakamatay. Oo nga? Kung ganito ang pag-inom, lalaki ang tiyan mo. Kawawa naman si Luis Reyes ngayon. Hindi pwede. Masyadong mapanganib, hindi na tayo maglalaban. Hindi na maglalaban. Takot ka na ba? Kanina ang yabang mo, ngayon takot ka na. Mukhang isang duwag na puro salita lang. Ikaw? Huwag kang matakot. Alam ko ang ginagawa ko. Luis Reyes. Tapos na uminom si Daniel Lim. Kung aatras ka ngayon, automatiko kang matatalo. Aminin ang pagkatalo. Sa diksyonaryo ni Luis Reyes, walang salitang pag-amin ng pagkatalo. Luis Reyes, ano ang gagawin mo? Paghahalo ng inumin. Baliw ka ba? Ang pag-inom ng halo-halong alak ay maaaring magdulot ng alcohol poisoning. Maaari itong makapatay. Hindi ko papayagan na gawin mo ito para sa akin. Gawin ang ganitong kalokohan. Maniwala ka sa akin. Dapat ganito ang pag-inom ng alak. Saka lang magiging masarap. Ay hindi pa ako nasisiyahan sa pag-inom. Pero, kailangan nating igalang ang mga patakaran ng laro. Ginoong Daniel Lim. Ikaw naman. Imposible. 69% ang alkohol nito. Bomba sa malalim na tubig na hinaluan ng matandang hardin. Paano naging ganito kalakas uminom ang loko-lokong ito? Luis Reyes, kailan pa naging ganito kalakas ang tiyan mo sa alak? Sanay na ako dyan. Noong araw sa mga pugad ng droga sa Timog Afrika, inumin kong parang tubig ang mga nakalalasong alak. Ano ba ito? Ginoong Daniel Lim, ang bagal mo naman. Mas mabuti pa. Sundin mo na lang ang pamantayan ko. Inuman na. Hindi ako naniniwala na kaya mo yan, ganyang klaseng tao ka lang. Hindi ako. Mukhang ngayong araw na ito hindi titigil ang dalawang ito hanggang sa isa sa kanila ay sumuko. Oo nga, nagpupumili talaga para kay Ana Gonzales. Hindi mo na kaya.
Sumuko ka na lang kaya. Baka magka-perforated ulcer ka pa sa tiyan. Mawawala ng tagapagmana ang pamilya Lim. Tumahimik ka. Kaya ko pa. Hindi pwede. Maraming nakatingin. Kung matatalo ako sa isang hamak na tao, paano na ako Daniel Lim dito sa Lungsod Timog? Hoy Daniel. Una ang pagkakaibigan, pangalawa ang paligsahan. Bilang referee, pinapayuhan kitang tumigil na kung hindi mo na kaya. Sabi ko, kaya ko pa, bitawan mo yan. Daniel Lim, dadagdagan kita ng pampasarap. Huwag mo akong biguin. Ano to? Bakit parang humihina ang tama ng alak? Parang tubig na lang. Anong masasabi mo? Isang bomba sa malalim na tubig lang yan. Ganun lang pala. Kumusta? Isang baso lang ng bomba sa malalim na tubig yan, di ba? Ganun lang pala. Talaga namang malakas uminom si Sir Daniel. Luis. Ikaw naman? Luis Reyes. Mukhang hindi mo na kaya, di ba? Tingnan mo, namumutla ka na. Ako ang nanalo sa round na ito. Uminom si Luis Reyes ng isang baso ng bomba sa malalim na tubig. Siguradong hindi na niya kakayanin. Oo nga, baka kailangan nating tawagin ng nurse. Luis Reyes, hindi maganda kung magpatuloy pa tayo ng ganito. Baka hayaan na lang natin siya ang manalo sa round na ito. Naglagay ng pampawala ng tama sa inumin ni Daniel Lim. Kahit pansamantalang mapapawi nito ang hirap, pagkatapos ng epekto, doble ang babalik na sakit. Angel Santos, ang galing ng plano mo ha. Uminom ka ng may halo tapos magsasabing nanalo ka. Anong kalokohan yan? Gets ko na. Di mo na kaya, kaya ako isinisi mo? Ang dumi ng laro mo. Kung ganun kagaling si Daniel Lim, inumin na lang natin lahat ng natitirang alak para di na tayo mag-aksaya ng oras. Anong klaseng halimaw ba itong si Luis Reyes? Daniel Lim, ikaw naman. Anong nangyari? Nanginginig ang kamay mo. Kailangan mo ba ng tulong ko? Oy, Daniel Lim, anong nangyari? Baka may perforated stomach ka na. Gusto mo tumawag ako ng ambulansya para sa'yo? Ikaw. Niloko mo ako. Panloloko. Bawat subo ng alak na ininom ko, ikaw mismo, Daniel Lim, ang nag-ayos. Kung may nanloko man, dapat ibang tao yun, di ba? Angel Santos, ano sa tingin mo? Mukhang kulang sa lakas ng alak si Daniel Lim. Sa round na ito, panalo si Luis Reyes. Hindi ko akalain na talagang matatalo si Daniel Lim kay Luis Reyes. Ang hirap paniwalaan. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Kakainom mo lang ng napakarami kaya pa ba ng katawan mo? Okay lang, medyo nauuhaw lang. Gusto kong uminom ng honey water na may goji berries na ikaw ang naghanda. Anong oras na nagbibiro ka pa rin? Ikaw, hindi yon kasali. May dalawa pang round tayo. Huwag kang masyadong magyabang. Wala akong pakialam. Pero hindi ko alam kung si Daniel Lim, sa kondisyon mo ngayon, kaya mo pa ba? Mabuti naman ako. Huwag mo akong pakialaman. Sige, sabihin mo, anong susunod? Walang kwenta ang pagiging malakas uminom. Kung maglalaban tayo, dapat pagsubok sa pagitan ng mga tunay na lalaki. Bunong braso. Bunong braso, Daniel, gusto mo bang manalo sa lakas?
Hindi ko akalain na marunong ka palang mag-arm wrestling. Luis, kanina sinadya kong magpatalo, ngayon hindi na. Ano, game ba? Luis, ang dami mong ininom kanina. Talagang hindi ka makakalaban sa kanya ngayon. Baka dapat hindi na lang. Anong ginagawa mo? Tangang-tanga ka. Bakit ba lagi mo akong iniintindi? Ang dapat mong intindihin ay siya. Luis, talaga bang lalaban ka o hindi? Hindi kaya magtatago ka sa likod ng babae at magiging duwag? Kung gusto mong mapahiya, sige, samahan kita. Aray, uminom ako ng 2 pitchel kanina. Medyo nangangalay nga ang braso ko. Pero kung ikaw mismo, Daniel, ang nagyaya, kung hindi ako sumagot, parang natatakot ako. Wala akong choice kundi tanggapin ang hamon mo. Wala na akong choice kundi tanggapin ang hamon mo. May lakas ka pala ng loob. Alam mo na ang mga patakaran, di ba? Ang siko ay hindi dapat iangat mula sa mesa. Ang unang makapagpahiga ng likod ng kamay ng kalaban sa ibabaw ng mesa, ang mananalo. Sino ang mananalo? Kung hindi mo na kaya, sumuko ka na lang. Huwag kang magpumilit. Kapag natalo ka mamaya, huwag kang maghanap ng dahilan. Na sinasamantala ko ang kalasingan para apihin ka. Simulan na. Bano, konti lang naman ang nainom mo, lumambot ka na agad. Tapos makikipagpalakasan ka pa sa akin. Ay nako, matatalo na si Luis Reyes. Talagang malakas ang braso ni Daniel Lim. Luis Reyes. Hoy, ito na ba ang buong lakas mo? Hindi ko pa ginagamit ang buong lakas ko. Hindi pa nga ako gumagamit ng buong lakas ko. Ano yung nangyayari? Bakit parang walang nangyari kay Luis Reyes? Halos maging lila na ang mukha ni Daniel Lim. Nagkukunwari lang ba si Luis Reyes kanina? Wala naman talagang lakas na ginamit. Ikaw, anong klaseng daya ang ginamit mo? Daya. Daniel Lim, ito ang tunay na lakas. Imposible. Kumuha ako ng 3 profesional na trainer. Nag-training ng mahigit 6 na buwan. Paano ako matatalo ng isang hamak na tao? Talagang imposible ito. Ito, anong klaseng pose ito? Daniel Lim, lumabag ka sa rules, di ba? Referee, hindi mo ba ito papansinin? Ang rules ay nagsasabi lang na ipilit ang kamay ng kalaban sa ibabaw ng mesa. Iyon ang panalo. Walang sinasabi kung paano gagamitin ang lakas. Walang problema. Kahit anong trick ang gamitin niya. Walang epekto dahil ako ay hindi matatalo. Panalo? Nanalo tayo? Ano, sumusuko ka ba? Kumusta? Sumusuko ka na? Ginamit na nga ni Daniel Lim ang bawal na posisyon pero talo pa rin siya. Oo nga, ang dali-dali lang para kay Luis Reyes. Parang nalalangaw lang yung ginawa niya. Hindi ako naniniwala. Dinaya mo ako, kanina gumamit ka ng daya. Hindi yan tama, hindi yan bilang. Ulitin natin. Hoy, Daniel Lim. Pwede ba maging makatuwiran ka naman? Ikaw ang unang lumabag sa patakaran. Ginamit mo pa ang buong lakas mo. Ngayon, naghahanap ka pa ng dahilan. Wala ka bang hiya? Totoo, kung ayaw mong matalo, huwag kang sumali. Gumamit ka pa ng maduming paraan, mas nakakahiya ang matalo ng ganyan. Siya yon. Kanina sinadya niyang magpahina para ako'y maging kampante. Ikaw, Sige, kung gusto ni Daniel Lim na maglaro, sasamahan ko siya hanggang dulo.
Paalala lang sa'yo, kung matalo ka ulit sa laban na to, magiging katatawanan ka na talaga sa ND. Simulan na. Ang kamay ko. Ang kamay ko. Binigyan ka ng mukha, ayaw mo pang tanggapin. Kamay ko. Kamay ko. Kamay ko. Ayos ka lang ba? Binigyan kita ng 2 segundo bilang respeto. Kung ganyan ka mag-ambush, huwag kang magtaka kung wala na akong respeto sa'yo. Luis Reyes. Sinira mo ang kamay ko. Ipapakulong kita habang buhay. Ikaw ang nagmungkahi ng pustahan, ikaw din ang unang lumabag sa tuntunin, ikaw din ang nanambang. Ngayon, natalo ka. Ipapakulong mo ako. Yung mga matatapang mong salita kanina tungkol sa labanan ng mga tunay na lalaki, ibinaon mo na ba sa lupa? Tama! Nakita ng lahat na ikaw ang unang nanakit. Si Luis Reyes ay nagtatanggol lang. Oo nga. Napagkasunduan na labanan ng mga lalaki, bakit ka nandadaya? Napakaliit naman ng isip ni Daniel Lim. Gago ka. Ano pang hinihintay ninyo? Sugurin nyo siya. Baliin nyo ang mga kamay at paa niya. Ako ang bahala kung may mangyari. Opo. Ganito lang ang kaya ninyo, nagbabantay pa kayo, mag-ensayo pa kayo ng 10 taon. Daniel Lim, 3 laro, 2 panalo. Natalo ka, ayon sa ating usapan, dapat mong bigyan ng lahat ng narito sa bawat estudyante sa kanilang account ng 1 milyon. Panaginip lang yan. Bakit kita pakikinggan? Bakit? Gusto mo bang turuan kita? Paano isusulat ang sumunod sa taya? Alam mo na, ako hindi madaling kausap sa salita pero sa aksyon walang patawad. Sige. 1 milyon lang yan, di ba? Bibigyan ko na lang. Sana ganyan kaagad. Tara na Ana, uwi na tayo, uminom tayo ng honey water. Luis Reyes, talagang ikaw yan. Ano yan? Para pagtawanan ako. Ang dakilang Daniel Lim nahiya ng isang bodyguard sa harap ng lahat. Natatanggap mo ba yan? Bakit hindi? Makipagtulungan ka sa akin, matutulungan kitang maghiganti. Grabe, Luis Reyes, ang galing mo kanina. Nangingitim sa galit ang mukha ni Daniel Lim. Matagal ko nang gustong makita siyang mapahiya. At saka, yung pag-areglo mo sa mga bodyguard nila kanina, ang pogi mo talaga, ang astig. Normal na gawain lang yan. Pagod na ako, nandyan lang sa harap ang sasakyan, ihahatid kita pa uwi. Hindi, gusto kong pumunta muna sa CR. Hintayin mo ako sandali, babalik agad ako. Huwag kang aalis ha. Luis, pwede ba kitang makausap ng ilang saglit? Ate Angel, ano ang kailangan mo? Kanina sa venue, talagang nabigla ako sa'yo. Si Daniel Lim, yung mga bodyguard niya, piling-pili at magagaling talaga. Pero natapos mo sila sa loob lang ng 10 segundo. Ang galing mong lumaban. Kung magiging bodyguard ka lang sa pamilya ni Ginang Aquino, sayang ang kakayahan mo. Ate Angel, hinanap mo ako. Para lang sabihin yan? Luis Reyes, sumama ka sa akin. Gamit ang mga resources ng pamilyang Santos at ang kakayahan mo, ang teknolohiya ng kontroladong nuclear fusion, walang katapusang kayamanan, kasama na ako, lahat yan ay mapapasayo. Ate Angel, sinabi ko na ito dati. Mayroon akong profesional na etika. Si Ana Gonzalez, ipagtatanggol ko hanggang sa huli. Salamat sa mabuting intensyon mo. Magkano lang ba ang halaga ng profesional na etika? Luis Reyes, huwag kang magpanggap na mabait. Akala mo ba hindi ko alam? Ang paghahanap mo kay Ana Gonzalez, hindi talaga para lang sa konting bayad bilang bodyguard, kundi para sa tunay mong pinagmulan, di ba? Ang dahilan ko sa pagprotekta kay Ana Gonzalez, kahit si Maria Aquino ay hindi alam, paano niya malalaman? Boses ni Ana. Umalis ka dyan. Luis Reyes, huwag kang magmadali.
Angel Santos, ayaw kitang saktan dahil babae ka, pero huwag mong subukin ang pasensya ko. Gusto ko lang sana magbigay sa'yo ng magandang payo. Nasira mo na ang isang kamay ni Daniel Lim. Nawala ng suportang pampinansyal ang pamilya Shen mula sa pamilya Gu. Ang proyekto sa teknolohiya ng kontroladong nuclear fusion ay mabibigo rin. Kung sumunod ka kay Ana Gonzalez, ang makukuha mo lang ay mga problema. Salamat sa paalala mo, pero simula pagkabata, hindi ako takot sa mga problema. Luis Reyes. Ngayon hindi mo ako binigyan ng respeto. Darating ang araw na luluhod ka sa harap ko. Tulong! Bitawan mo ako! Daniel Lim, bitawan mo ako! Anong gagawin mo? Malapit nang dumating si Luis Reyes para iligtas ako. Bastos ka! Luis Reyes, siya ngayon baka nakikipaglandian pa kay Angel Santos, nagpapakasanto ka pa. Ako naman talaga ang nobyo mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang magmamay-ari sa'yo. Bitawan mo ako, Luis Reyes, Luis Reyes. Daniel Lim, ang lakas ng loob mo. Hindi kita pininsala noon para bigyan ka ng respeto, pero hindi ko inakalang gagahasain mo siya. Dati, hindi kita pinatay, binigyan kita ng muka, naglakas loob ka pang gahasain siya. Nobya ko talaga si Ana Gonzalez. Karapatan kong hawakan siya. Isa ka lang hamak na bodyguard. Anong karapatan mong utusan ako? Hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa tatay ko, magdudulot sa'yo ng malaking problema? Nobya, hindi yan matutuloy hanggat hindi ako pumapayag tungkol naman sa tatay mo. Sabihin mo sa kanyang puntahan ako. Hihintayin ko. Ngayon, humihingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na. Kumain ka na ba? Lakasan mo. Huwag kang magmalabis, Luis Reyes. Daniel Lim, ang kamay mo ngayon ay magsisilbing paalala sa'yo kung mahuli kitang lumalapit kay Ana Gonzalez, ituturo ko sa'yo kung paano maging mabuting tao. Luis Reyes, hindi ko papatawarin ang pag-agaw mo sa babaeng mahal ko. Hindi kita palalampasin. Hala, tikman mo nga ito. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Nakatira na ako sa pamilya Jiang ng ilang dekada. Palaging nakikita ko siyang lumalaki. Pagdating sa pagluluto, hindi pa nga siya nakakahawak ng kutsilyo. Ngayon, nagluto siya ng personal. Bihira-bihira talaga. Carlos Mendoza. Kanina pa ako kinakabahan. Baka masabog mo ang kusina. Huwag mo akong binabaan. Maraming beses ko nang nakita ang chef na gumagawa. May konting alam pa rin naman ako. Kailangan ko nga itong tikman ng mabuti. Kumusta? Masarap naman. Mas masarap pa kaysa sa mga restaurant. Totoo. Niloloko mo ako, ang alat-alat. Alam mo rin pala. Bakit mo ako sinuntok? Eh di wag mong kainin. Hoy, Kevin Villanueva. Miss, may masamang nangyari. Nagkaroon ng problema si mama. Ano? Anong nangyari kay ma'am? Biglang nag-withdraw ng pondo ang Gu Group at nakipagsabuatan ng kapital ng Haring Dragon para pahirapan tayo. Naubos ang pondo para sa research ng controlled nuclear fusion. Kanina sa pulong ng Lupon ang ginang, matapang niyang ipinaglaban ang ating posisyon. Pero dahil sa galit, nagkaroon siya ng palpitasyon. Huwag kang magpanik. Hintayin mo ako, alagaan mo muna ang nanay ko. Pupunta na ako dyan. Anong nangyari? Luis Reyes, may nangyari sa nanay ko. Maria Aquino, hindi naman po kami walang puso. Ngayon, bawi na ang pondo ng pamilya Lim at pinipilit tayo ng pamilya Santos. Malapit nang maputol ang ating cash flow. Tama. Ang pamilyang Santos, sila ang kinatawan dito sa Asia ng International Energy Capital. May malakas na international capital ang nasa likod nila. Ngayon, nagtutulungan pa sila ng pamilya Lim. Ang Aquino Group natin, gaano pa kaya katatagal mabubuhay? Maria Aquino, kasalanan ito ng bodyguard ng anak mo. Ang kailangan gawin ngayon, tanggalin si Luis Reyes. At papuntahin si Ana Gonzalez para humingi ng tawad kay Daniel Lim para mapatawad tayo ng pamilya Lim. Iyon lang ang tanging paraan para mailigtas ang kumpanya. Tama si Ginong Jerome Cruz.
Si Daniel Lim naman ay magiging manugang natin sa pamilyang Aquino. Hindi naman nakakahiya ang humingi ng tawad. Basta maibsan lang ang galit ng pamilya Lim at ibalik ang pondo. Lahat ng ito ay maaari pang magbago. Tama ba? Tama na. Tama lang na protektahan ni Luis Reyes ang anak ko. Pinapalayas ninyo ang isang bayani at itutulak pa ang anak ko sa kapahamakan para humingi ng tawad sa isang taong katulad ni Daniel Lim. Ako si Maria Aquino, hindi ko kaya yan. Hindi kaya. Kung gayon, hintayin na lang nating magbagsak at magsara ang kumpanya ni Maria Aquino. Tama. Hoy, ang ingay-ingay naman dito. Sa labas pa lang ng pinto, naririnig ko na ang ingay ng isang grupo ng tao. Pinipilit ang isang tao na ipagbili ang anak para sa kayamanan. Luis Reyes, anong ginagawa ninyo rito? Maayos ka lang ba? Si Kevin Villanueva ang tumawag sa akin. Sabi niya, may problema na naman sa kumpanya. Ikaw si Luis Reyes? Tama. Ako si Luis Reyes. Ikaw ang nanakit kay Daniel Lim at nagdulot ng napakalaking problema at may mukha ka pang humarap dito? Tama. Ako ang may gawa ng problema. Siyempre, ako ang bahalang lumutas. Huwag ninyong ipapa-apologize si Ana Gonzales. Hindi mangyayari yan. Sabihin ninyo sa walang kwentang si Daniel Lim na hanapin ako. Handa ako anumang oras. Hanapin ka? Sino ka ba? Isang hamak na bodyguard lang. Kaya mo bang maglabas ng bilyon-bilyon para punan ng kakulangan sa pondo? Kaya mo bang labanan ang pinagsamang panggigipit ng mga Lim at Reyes? Madaling magsalita ng walang ginagawa. Tama? Sa tingin ko, itong si Luis Reyes ay isang pasaway lang. Dapat siyang gapusin at dalhin sa mga Lim para magmakaawa at humingi ng tawad. Tama. Ang pag-withdraw ng pondo ng mga Lim ay personal na paghihiganti ni Daniel Lim. Walang kinalaman dito si G. Reyes. Mama Aquino, ano na bang oras na? Ipagtatanggol mo pa rin siya? Gusto mo bang masaksihan na masira ang ilang dekadang pinaghirapan ng mga Aquino dahil lang sa isang hamak na bodyguard? Tama. Ikaw. Ma. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Kung gusto ninyong maayos ito, huwag ninyong hiyain ang pamilya Aquino. Kung ganun ang sinasabi mo, ano pa bang ibang paraan? Oo nga. Pipirma ako ng risk sharing agreement sa inyo. Sa loob ng 3 araw, pabalikin ko ang pamilya Lim sa pamumuhunan sa pamilya Aquino at ititigil ko ang pag-atake ng pamilya Lee. Kung hindi ko ito magawa, gawin ninyo sa akin ang gusto ng board of directors. Pero kung nagawa ko, huwag na kayong makialam sa mga desisyon ko. Lalo na yung kahibangang hiling na humingi ng paumanhin ng pamilya Aquino kay Daniel Lim. Tama ba ang narinig ko? Ikaw, isang simpleng bodyguard lang. Naglakas loob kang pumirma ng isang gambling agreement sa amin. Loko ka ba? Luis Reyes, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang negosyo ni Daniel Lim ay malaki sa Lungsod Timog. At si Daniel Lim ay galit na galit sa iyo, paano mo siya mapapapayagang ibalik ang pamumuhunan? Huwag mong isipin na dahil marunong kang lumaban, ay pwede ka nang gumawa ng anumang gusto mo. Ito ay mundo ng negosyo. Hindi ito lugar para magpasikat. Tama at 3 araw pa lang. Kung magagawa niya ito sa harap ng lahat, kakainin ko ang kasunduang ito. Pipirma ba kayo o hindi? Kung hindi kayo pipirma, huwag na kayong magdaldalan dito. Luis Reyes, huwag kang padalos-dalos. Malakas ang impluensya ng pamilya ni Daniel Lim at ngayon ay nakipag-alyansa pa sa pamilyang Santos. Ang gambling agreement na ito para sa iyo ay masyadong mapanganib. Huwag kang mag-alala, may pag-iingat ako. Kahit ako na isang bodyguard ay hindi takot mga shareholders. Wala ba kayong lakas ng loob kahit ganito? Ikaw! Sige. Sasabak ako sa isang pustahan sa iyo. Sa loob ng 3 araw hindi mo ito magagawa. Huwag kang magalit kung maging walang awa kami.
pipirma rin ako. Maria Aquino, Ana. Ako na ang bahala dito. Sa loob ng 3 araw, tiyak na ibibigay ko sa inyo ang kasiyasyang sagot. Luis Reyes. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, Angel. Kumpleto na ang pag-withdraw ng pondo ng pamilya ko. Ang chain ng pondo ng pamilya ni Maria Aquino ay hindi tatagal ng 3 araw. Sa oras na iyon, siguradong hihingi ng tulong si Maria Aquino kasama ang kanyang anak na babae. Mabuti. Ang iyong katapatan, Daniel, ay tatandaan ng pamilyang Santos. Kapag nagtulungan tayo at nakuha ang teknolohiya ng kontroladong nuclear fusion, ang buong industriya ng enerhiya ay nasa ating mga kamay. Sa oras na iyon, hindi lang si Ana Gonzales, kahit ang buong kumpanya ni Maria Aquino ay magiging sayo. Salamat muna, Angel. Luis Reyes, Ana Gonzales, kayong dalawa ang naglakas loob na sumalungat sa akin. Ito ang kahihinatnan. Ang plano mo, Daniel, ay napakalinaw. Luis Reyes, paano ka nakapasok? Ang bahay ko ay may pinakamahusay na sistema ng seguridad. Nasaan ang mga bodyguard? Ang lugar na gusto kong puntahan, wala pang nakakapigil sa akin saan man ako pumunta. Huwag kang lumapit. Babalaan kita, kung gagalawin mo ako, hindi ka pababayaan ng pamilyang Santos. Pamilyang Santos, noong huli pinatawad ko ang buhay mo sa gusali ng paaralan. Pero ano ang ginawa mo pagkatapos nakipagsabuatan ka kay Angel Santos at sinubukan mong atakihin ang pamilya ni Maria Aquino? Daniel Lim? Talaga bang sa tingin mo ay hindi kita kayang galawin? Nakikipagtulungan lang ako sa pamilyang Santos, wala kang pakialam. Naniniwala ka bang tatawag ako ng tulong? Bodyguard! Bodyguard! Tao! Tao! Dali! Tumawag ka. Lahat ng bodyguard sa pintuan ay pinatay ko na. Kahit sumigaw ka ng sumigaw, tingnan natin kung sino ang sasaklolo sa iyo ngayon. Ano ang sinabi mo? Ngayon, ako ang magtatanong at ikaw ang sasagot. Kung hindi ko makuha ang gusto kong sagot, ang kamay ko. Maawa ka po, Luis Reyes. Hindi, Kuya Luis, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Mali ka. Ano ang mali? Hindi ko dapat nakipagtulungan sa pamilyang Santos para labanan ang pamilyang Shen. At lalong hindi ko dapat inisip si Ana Gonzales ng masama. Si Angel Santos ang may kagagawan. Sila ang pamilyang Santos ang pumilit sa akin. Kung hindi ako sumunod, malalagot din ang pamilyang Gu. Ang pamilyang Santos. Nasaan ang kanilang punong tahanan? Saan nakatago ang kanilang pangunahing base? Sa bundok ng ngipin ng dragon, may hardin ng mga Santos sa bundok. Iyon ang tunay nilang pugad. Iyon lang ang alam ko, totoo. Sana totoo ang sinasabi mo. Kung hindi, babalikan kita para mag-usap. Gago, sa likod ng pamilyang Santos ay isang sinaunang pamilya ng martial arts na may 100 taong pamana. Puno ng mga bihasang mandirigma ang kanilang tahanan. Luis Reyes, maglakas loob kang guluhin ang pamilyang Santos at hihintayin kong makitang durugin ka ng pira-piraso. Oo nga pala, sabihin mo sa tatay mo, sa loob ng 3 araw, ibalik ang pera sa Shen Corporation sa parehong paraan at humingi ng tapat na paumanhin sa Shen Corporation. Kung magloloko ka sa akin, oo, siguradong susundin. Carlos Mendoza. Ginoong Reyes, may masama. May ilang nakaitim na lalaki ang pumasok kanina at sa pilitang dinala ang binibini at ang ginang. Ano? Maria Aquino. Basta ibigay mo lang ang lahat ng core data ng controllable nuclear fusion, papagaanin ko ang hirap na dinaranas ninyong mag-ina. Rico Santos, huwag ka nang mangarap pa. Ang teknolohiyang ito ay may kinalaman sa kapalaran ng bansa. Hinding-hindi ko ito papayagang mapunta sa mga kamay ng tulad mo. Tama, isa kang matandang gago. Maghintay ka lang, malapit nang dumating si Luis Reyes para iligtas kami. Maghintay ka lang, paghihirapan ka niya. Luis Reyes, yung bodyguard? Mukhang hindi talaga ninyo alam kung ano ang lugar na ito. Ano? Isa itong daang taong pamilya ng sinaunang martial arts, ang hardin ng mga Santos. Kahit na ang isang Diyos ang bumaba mula sa langit, kung wala ang aking pahintulot, hindi siya makakalusot kahit kalahating hakbang sa pintuan.
Ito ang karayom ng pagkuha ng kaluluwa, minana ng aming pamilyang Santos. Kapag itinurok ito sa katawan, magdudulot ito ng sobrang sakit. Unti-unting sipsipin ang lakas ng katawan at sa huli ay mamatay sa matinding paghihirap. Ana, ano sa palagay mo kung ituturok ko ang karayom na ito sa iyo, masasaktan kaya ang puso ni Maria Aquino? Rico Santos, ano ang balak mo? Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Huwag mong saktan ang anak ko. Ana, huwag kang maniwala sa kanya. Malapit nang dumating si Luis Reyes para iligtas kami. Tiyak na darating siya. Matigas ang ulo. Sino? Sino ang pumasok ng walang paalam sa hardin ng mga Santos? Umalis ka. Kung hindi, mamamatay ka. Nagkita na naman tayo, Luis Reyes. Hindi ko inaasahan na makakalusot ka sa 3 linya ng depensa sa labas. At makarating sa pinakasentro ng pamilyang Santos. Angel Santos, paulit-ulit kitang pinapatawad, pero lalo ka lang tumitigas ang muka, pakawalan mo siya ngayon, at maaari kitang patawarin. Kung hindi, Ano pa ba, Luis Reyes? Akala mo ba makakapanggulo ka dito sa hardin ng mga Santos? Huwag mong kalimutan lupain ito ng aming pamilyang Santos. Kahit gaano kakagaling, hanggang kailan mo kaya ito tatagalan? Tara na. Luis Reyes. Ikaw, bakit ka huminto? Luis Reyes. Akala ko ba magaling kang lumaban? Kung lalakad ka pa ng isang hakbang, babaliin ko ang leeg niya at papanoorin mong mamatay siya sa harap mo. Luis Reyes, huwag mo akong intindihin. Iligtas mo ang nanay ko. Rico Santos, ginamit mo ang babae bilang panangga. Hindi ka ba natatakot na sirain ang reputasyon ng mga sinaunang pamilyang marsyal? Ang mukha ng isang pamilya ng lumang martial arts kumpara sa pagkontrol sa enerhiya ng buong mundo. Gaano ba yan kahalaga? Ganun ba? Huwag mo na akong sisihin kung maging walang awa ako. Hoy, Luis Reyes! Huwag kang magpadalos-dalos. Ayon sa tatay ko, basta't sumali ka lang sa pamilyang Santos at tulungan kaming makuha ang mga dokumento, lahat ng nakaraan ay mapapatawad na. Makakasali pa ako sa pamilyang Santos? Tama. Basta't gusto mo lang, pangako ko, bibigyan ka ng pamilyang Santos ng pinakamataas na trato. Tay, ingat! Ayos ka lang. Ito ang lihim na sandata ng pintuang dilaw. Espesyal na teknik ni Patrick Season. Paano mo nalaman to? Kilala mo ang master ko. Master mo? Ganun pala. Luis Reyes, dapat naisip ko na. Anak ka ni Joseph Reyes. Anong sinasabi mo? Kilala mo ang tatay ko. Hindi lang basta kilala. Si Joseph Reyes, dating nakatatandang kasamahan ko. Isang talentong bihira sa mundo ng lumang martial arts. Sabay kaming nagsanay, malapit na tila magkapatid. Sayang nga lang, katulad siya ng matandang master kong yon, parehong matigas ang ulo. Ayaw umunlad, gusto lang magtago sa mundo. Alam niya na pinagsasama-sama ko ang kapangyarihan ng mundo ng lumang martial arts para kontrolin ang enerhiya ng buong mundo. At sinubukan pa niyang pigilan ako. Kaya, wala akong magawa kundi ako mismo ang magpatiwakal sa kanya. Noong hinahabol ko ang nanay mo, napakatalino niya. Ipinagpalit niya ang buhay niya para iligtas ka at ipinagkatiwala kay Patrick Season. Kaya't ikaw, ang isdang nakatakas, ay nabuhay ng ganito katagal. Ikaw pala, ang pumatay sa mga magulang ko. Tama. Noon, ang tatay mo'y mahigpit na kumakapit sa mga lumang alituntuning iyon na nagtatago sa mundo at nangahaspang hadlangan ang aking mga ambisyon. Kung hindi ko siya papatayin, hahayaan ko lang ba siyang mga bala? 20 taon. Sa loob ng 20 taon, dinaanan ko ang lahat ng hirap. Tiniis ko ang lahat ng paghihirap. Nandito ka pala. Tumigil ka na, Luis Reyes. Para sa mag-ina ng pamilyang Santos, kakalabanin mo ang buong pamilyang Santos? Worth it ba yon sa kakayahan mo? Kung sasali ka sa pamilyang Santos, madali mo nang makakamtan ang lahat. Tumahimik ka. Ang ginawa mo at ng tatay mo, kahit durugin ang mga buto nyo, hindi pa rin kayo mababayaran. Mangahas ka pang makipag-ayos sa akin. Ngayon, ang araw nyo ng kamatayan. Sige, dahil anak ka ng dati kong kaibigan, papatayin muna kita bago kunin ang mga dokumento para kayong mag-ama ay magkikita sa impyerno. Paano
Paano mo nalaman ang teksto ng langit na siyam na antas? Ito'y matagal nang nawalang pinakamataas na sining ng pamilyang Santos. Dahil ako ang tunay na anak ng pamilyang Reyes. Lahat ng ninakaw mo, ibabalik mo ngayon. Ang suntok na ito para sa tatay ko. Ang sampal na ito para sa nanay ko. Wala ka na, Rico Santos. Wag, nakikiusap ako sa'yo. Luis Reyes, pakawalan mo na ang tatay ko. Mamamatay na siya. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit na maghiganti ka talaga, hindi na mabubuhay ang mga magulang mo. Noong pinatay ng tatay mo ang mga magulang ko, hindi niya sila pinatawad. Ang pagpatay sa ama, hindi mabubura ng isang patawarin mo. Luis Reyes, Huwag kang masyadong magpakumpiyansa. kahit mamatay ako, Rico Santos, isasama kita. Luis Reyes, ingat. Ana, Ana, Ang lason sa aking karayom ng pagkuha ng kaluluwa walang lunas kahit sa mga sinaunang pamilyang marsyal. Sa buong buhay mo, mananatili ka sa paghihirap ng pagkawala sa kanya. bastos. Tay. 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 Ana. Kumusta ka? Huwag mo akong takutin, anak. Ana. Luis Reyes, huwag mo akong intindihin. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Hoy, Luis Reyes. Ikaw ba ay hihigupin ang karayom na may lason? Hindi pwede. Mapanganib ang karayom na may lason. Kung susubukan mong sipsipin ng basta-basta, tiyak na malalason ka rin. Wala nang oras. Kapag pumasok na sa ugat puso ang karayom ng pagkuha ng kaluluwa, hindi na ito maibabalik pa. Wala na akong pakialam. Huwag, Luis Reyes. Mababalik sa'yo ang pinsala. Nagawa na. Sabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Luis Reyes, hindi mo lang iniligtas ako at si Ana Gonzales, pinatay mo rin ang gago si Rico Santos. Nailigtas mo ang kumpanya ng pamilya Shen at pinangalagaan mo ang teknolohiya ng controlled nuclear fusion na mahalaga sa kinabukasan ng bansa. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Shen at ng buong bansang Dragon. Dalhin mo ang iyong amo. At ang bangkay ni Rico Santos, umalis kayo sa bansang Dragon. Kung muling tatapak dito, walang awa kayong papatayin. Luis Reyes, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking minamahal na anak na babae at ang kinabukasan ng pamilya Shen. Nasa kamay mo na ang lahat. Tiyakin ko po. Sa buong buhay ko, ako si Luis Reyes, hindi ko siya ipapahamak. Anong nangyari? Wala. Pasok na muna tayo. Luis Reyes, Sinira mo ang aking pamilya, kinuha mo ang lahat sa akin. Sa tingin mo, panalo ka na?